Magandang hapon po sa ating lahat. Ano po sa ating Panginoong buhay. Nagpapasalamat po ako unang-una sa buhay pang ipinahihiram na hanggang ngayon ay binubuhay pa rin at binibigyan pa rin ng chance na mabago ang buhay at mag-grow pa. Ngayon din po, una ko muna ipasalamat po ay yung aking nakaraang birthday po noong June 12. Salamat po at nasa kalendaryo pa naman, pasok pa sa kalendaryo. So, nag-30 na ho nung nakaraan. Mukha lang 60 na, gawa ng buhok. Pero, ganun ho talaga. Nauuna lang kami. Susunod din kayo. May nauna lang talaga. Ayun po, biyaya po yun na marami sana po, marami pang taon na lalo na po sa akin naman. Hindi ko naman control yung buhay, pero sana po ay hinihiling ko rin na marami pang taon kasi medyo maliit pa yung aming bata. Sana pero hindi ko ho inaano kasi ang Panginoon ho may alam. Yun ho, ano ko lang, hiling ko lang. Tapos pangalawa ko po ipapasalamat. Check ko lang ho at yung akin ho trabaho, syempre pa rin. Doon ho kami kumukuha ng aming financial. Gayon pa man nga ho talaga naman ho hindi din may tatago talaga na marami talagang pagkukulang in terms ng giving and alam naman ho yan ng natin naman pastor, ng aking asawa, lahat. Pero nadun pa rin ho yung na talagang makabawi ho talaga. Hindi ho dahil talagang every preaching ho talaga is tsaka bilang Kristiyano, laging nadun yung giving eh. Talagang sapul lagi ng sapul, kumbaga nga masakit na. Pero ganun ho talaga. Pero ang akin ho meron naman ho akong ang akin lang ho mas gusto ko rin ho maging tapat pa. Kasi kung hahalo ko ay nga ho ng maaring nakikita nyo iba, pero kung hahalo ko ay, alam ho ng Panginoon yung aking buhay, alam ng Panginoon ang mga ginagawa ko, alam ng Panginoon kung ako'y tapat o hindi. Pero ang akin lang ho, sana mas hinihingi ko pa na mas maging tapat pa sa Panginoon. Kung ano yung mga naririnig dito, yung mga nagiging preaching, sana mas magampanan sa totoong buhay. Yun po. Yun din po, isa ko po pinagkasalamat sa trabaho kasi may mga dumadating na bago. May mga nagiging bago kami nag-reorganization kami. Bagos nga kahit hindi pa yun yung moment ko siguro para to shine ba. Pero may mga nilalagay ang Panginoon na nakakatuwa na may baptist din naman. Yung boss ko ngayon na baptist din. Pero siya ho ay, nangyari ho nung isang araw lang yun, kasi lagi siyang invite yung Cleos ho yun. Cleos Jumawan. Kaso yung nagtatanong siya sa akin ng simbahan, kasi sabi ko, may plano kami dyan sa at least baka kayo magpapioneering sana, pero wala pa ho yun. Nasabi ko lang ng konti. Gusto niya, kasi syempre, siya ay taga Manila. Pag lumipat siya doon sa amin, wala siyang simbahan pa. So parang natuwa siya na meron na Pero nung isang araw ho, nung nagkakwentuhan kasi gusto mo, i-invite kita kaso hindi pa ito. May mga church ako diyan sa Santo Tomas, sa Gateway, yung kay CBBC, yung kay Pastor Oliver, Amerika. Yun pala ho sila na-attend na ng CBBC. Kaso nung sinabi niya, kaso yung sa Santo Tomas yan ata yung Calvinist na. So parang, okay. Yun pala yun. Pero hindi ko na ho nalaliman. Papag-uusapan pa ho namin yan sa mga nakarara. Hindi pa ho nag-reply doon. Kasi baka mali ang masagot ko Maghihingi muna ako ng informasyon. Pero ibig ko sabihin meron na hong yan. Ibig sabihin, hindi ho talaga rin, alam ko na baptize ho siya, pero kumbaga may konti lang, alam naman ho natin sa doctrine, in terms of doctrine. Pero yun ho naman nawa ay ipuin pa rin ng Panginoon na at least kung ano yung tayo ngayon, naiintindihan natin sa pagdating in terms ng pagkakaligtasan ay maintindihan din niya pagdating ng panahon. Isa pa po, pangatlo yung amin pong sa service po siguro kasi sa totoo po alam ho rin na may mga sasakyan talagang kulang na ako sa maintenance Gawa ko katulad ho kahapon. Pag naliko kaingay-ingay. Nakakatakot ho. Uuwi ho kami. Ginawa ko, pinatingnan ko muna. So yung mga ganun ho na kahit ho, sabi ko, ano ba ho yan? Yan na ho ba in terms of safety ho ba okay pa naman? Okay pa naman daw. Maingay lang talaga.
So ang akin ho ay iba rin ho talaga yung lagi din namin sinasama sa prayer talaga yung sa service namin sa sangka. Kasi hindi lang naman ho yan malapitan eh. Kumbaga ang pinanggagalingan ho namin eh medyo malayo pa. Eh hindi ko rin ho masabi, lalo na ho pag minsan masama ang panahon. At sana nga ho, yun pa isa namin ma-improve pa, ay may service na nga, lagi pan late. Ano ho, so marami hong so, nakakahiya na rin. Pero marami hong nagiging hindrances pa na kailangan pa pong i-workout na sana po bandang panahon din ma-perfect. Hindi naman ho reason na porket malayo, di agahan ng alis ho. Ano? Yan lang naman ho yun. Kasi yung mga nakarang araw, ako minsan yung panggabi pala. Minsan ho kasi, pag alam kong nahirapan ako, yung magdadrive, yung hindi ko ho kaya, hindi ako nakatago ng tulog sa gabi. Halimbawa panggabi ako, hindi ako medyo ako pagod ba yung antok na antok. Kaya minsan yun, nakadiretso ho ng pahinga sa umaga. Kaya medyo natagalan ng way. Biyaya naman ho ngayon nung may birthdayhan, narito kami. Hindi, nagkataon nga lang ho yun. Ayun po, tapos po, isa pa po yung yun sa business po, nasabi ko nga nung business na hindi tumutubo. Pasalamat pa rin ho, kahit pa ho paano meron ho pa rin hong konting financial na. Ngayon ho nag-start na. Sabi ko nga yung akin hong sinasahod talaga yung isaktuhan kasi ho, nung mga binata dalaga kami, ang dami namin pinalano. Ngayon ho yung nagdatingan, yung bagay may bahay, ganyan. Kaya dapat ho talaga hindi mo na minamadali. Pero biyaya naman ho Panginoon, nakakaraos-raos ho. Pero nga sana hindi ano pa tawag doon? Yung ma-disregard yung para sa kanya. Yun ho yung sa akin. Baka nga ho saktuhan, nawawala na ho dapat yung tira ko. Yung para sa Panginoon. Ayun ho. Tapos, ngayon ho, biyaya naman ho, nung nag-resign ng aking asawa, kahit pa paano yung minakuha, 1 million ho. Hindi, joke lang. Maliit lang ho. Kahit ho pa paano, pag may mga kailangan gastusin, siya nang gumastos sa kanya. Pahala na siya. Hindi, pero lang ho. At least may backup na kaunti. Kumbaga, pag may mga pang kailangan sa gatas ni Gia, yan ho, yan yung mga gagastos. Tsaka ho ngayon isa pa rin ho yung biyaya kahit pa paano doon ho sa aming subdivision kasi uso yung bentahan. So nag-isip din ho kami, paano makaka-extra kasi wala rin naman nung pinagkakabalan sa bahay ng asawa. Di kami ho kahit yung pizza. Ang kaganda sa pizza, pag ho nagde-deliver, nilalagyan na ho namin ng trucks. At least ho kahit pa paano, pag may makakatuwa rin, may nag-feedback sa asawa ko na salamat ho sa pupusahin. Yung mga ganun hong simpleng bagay, at least yung nakakatawa ho yun. Doon ho namin nilalagay yun sa ibabaw ng pizza, nakakapit yung nakakapit yung toppings. Ako ba, di nagagalit. Hindi ako sa labas. Buti walang nagagalit doon. Yun ho, tsaka isa pa ho, isa pa hong pasalamat na mahal, buntis ho. Yung baboy. Buntis ho. Nawa ho, manganak-nganak nga na ho ng marami. At kumbaga, at least naman ho, makabawi-bawi ng kaunti. At yun naman ho, yun nga rin ho, siguro may kulang pa ho. Kasi ang hirap din nga ho na puro ka plano sa pangsarili nyo, yun yung parang ang dami mong gusto para at least kayo ay magkaroon ng maging stable financially. Pero baka ho, sa sobrang nga rin minsan pagkakahangad ba na income, pag-iisip ng paano tayo baka ho minsan na nga ho yung para sa Panginoon. Kaya minsan yung gusto natin, hindi nararamdaman natin na hindi lumalago, walang changes. Baka kasi yun Kaya hindi namin yung mga nagiging namin, bulay-bulay ba. Baka mamaya may kulang pa talaga. Baka mamaya yung para sa Panginoon talaga hindi naman ho natin ibibigay na tama. Baka mamaya puro lang pansarili para lang makapasurvive tayo sa araw-araw. Ayun po, then isa pa ho, last na siguro po isa pa yung sa aming bilang mag-asawa. Kasi ho, syempre kami ho, nung gaya nga pasalamat ko nung huling-huli, talagang yun ho, natututo rin naman. Nung sila ho nagbakasyon dyan sa dagatan kahit bukas-kas ang cabinet okay lang.
Ibig sabihin, no, hindi, ang ano ko dun nawa-workout naman ho. Talagang, paano ko ipaliliwanag? Talagang dumadaan minsan nga may mga realizations na talagang kung bakit marami nasisirang pamilya, nauuna ho talaga yung pride of life ho talagang matinding kalaban. Ako. Kasi ho, danaso namin niya parang sa halip na ikaw may magpakumbabang isa, hindi ho, kasi minuuna na lalaki ako, dapat ako yung maging mas sa'yo, superior, ganon. Minsan mayroon din hong babae na ayaw, dapat maging fair tayo na hindi porket ikaw yung lalaki. Kaya hindi mo minsan nakakaintindihan. Doon ho nagsisimula. Yung maganda ho talaga na sa pag-aasawa ho talagang pamula from the very start na mag-girlfriend, boyfriend siguro is napapayuhan na kung ano yung tama hanggang mayroon kayong, si pastor may guidance na kung paano yung tamang marriage, proper yung sa counseling, mga ganun ho. Kasi darating ho talaga sa point na parang gusto nyo na maghiwalay. Di ba? Hindi pa naman tayo, Inano ko lang na darating ho kayo sa point na gano'n. Nakakala nyo parang maanohan kayo ng emosyon yung isa pa rin hong kalaman dyan. So, biyaya ho na may ganitong gawain na talagang kapag kasabihan ho talaga na kahit ho kami na-attend online, makikita niyo yung pangalan namin dyan, napapabanggit kami. Pero online ho, sa totoo nga, sabi ko anong nakaraan, hindi naman yan fulling nakikinig ka. Hindi siya yung 100% na nakafocus ka sa TV. May mga parallel activities kang ginagawa kasi alam mo nga walang nakakatikita sa'yo. So iba pa rin ho talaga yung, yung on-site, yung nasa physical church ka. So, yun lang po, patuloy po na humihingi sa naggabay din sa amin bilang mag-asawa, lalo na bilang Kristiyano po na kami lumago pa, na hindi lang kami hanggang dito na lang. Sana po ay isama niyo ang Life Gives Prayer na kami ay lumago pa, maging matured pa, hindi lang po bilang mag-asawa, kundi po bilang isang Kristiyano po. Yun lang po, salamat.